Meron pang nagsasabi dyan na yan, si Senator Robin Padilla, nag-traitor na sa bayan kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Hinayupak naman. Ay, pakitanggal po yun. May basihan po tayo para pumutak ng pumutak dito at gawin sa kasulukuyan ang Pilipinas po sa mga oras na to. Tayo po sa loob po ng 83 economy, 83 economies sa buong mundo. Isa po tayo sa pinakamahigpit ang foreign direct investment. Alam niyo po yon kung pang ilan po tayo? Pangatlo. Pangatlo po tayo. May isang bansa, pangalawang bansa, may pangatlo. Pilipinas po ang isa sa pinakamahigpit. 83 po yun. Pangatlo po tayo sa pinakamahigpit ang foreign direct investment. Base po sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo. Tayo po ay 13 sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Mga mahal kong kababayan, magmula po noong 90s, sumigaw na po ang salitang globalization. Ano ba yung globalization? Ibig sabihin yung buong mundo ay nagkakaroon na ng pagninegosyo. Mga mahal kong kababayan, trade, investment. Nakakalungkot po, tayong Pilipinas, ang hilig nating sumama sa trade agreements. Binuksan natin ang bansa sa trade agreements. Pero, ang nakalulungkot, yung ating foreign investment, sarado pa rin. Di ba ho, kalokohan yun? Napakalaking kalokohan nun, mga mahal kong kababayan. Binuksan natin ang mga produkto ng ibang bansa, pumasok sa atin. Pero yung investment na galing sa ibang bansa, hindi natin pinayagang pumasok dito. Kalokohan na malaki yun. Dapat sabay yan na pumasok. Trade and investment. Magkapatid yun. Hindi pwedeng pinapasok mo yung produkto ng ibang bansa, pero yung kanilang pera, yung kanilang investment, hindi mo pinapasok. Yan o, pag-isipan natin mabuti, mga mahal kong kababayan. Globalization, tayo, hindi naman. Ang Pilipinas po, ay nananatili po na tayo ay kulelat. Kulelat po tayo pagdating sa foreign direct investment. Katunayan, sinabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang foreign direct investment ng Pilipinas ay bumagsak ng 25% sa 3 magkakasunod na taon magmula po noong 2018 hanggang 2020. Kaya, yung atin pong panukala, mga mahal kong kababayan na nandirito ngayon at yung nanonood, may basihan po tayo para pumutak ng pumutak dito at gawin ang pagsumite, paglatag ng panukala natin. Meron po tayong basihan. Hindi po ito isang political grandstanding. Ito po ay tunay na pangangailangan ng ating bansa. Itong panukala na ito na atin pong amendahan ang economic provision sa ating saligang batas. Dinaranas at patuloy pa rin na daranasin ang dagok ng pandemya sa ating ekonomiya. Noong 2023, mananatiling mataas ang inflation. Higit pa sa 2 hanggang 4% target range ng gobyerno. Patuloy na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto nito. Mula po sa nakakahilong presyo ng pagkain hanggang sa tumataas na gastos sa transportasyon. Kahapon lamang po sinabi ng Bangko Sentral na ang year-on-year inflation ay papalo mula sa 8.5% hanggang 9% o higit doble sa inaasahan ng gobyerno.
Kasi projection po ng gobyerno, nandun lang po tayo sa 2 hanggang 4%. Pero sinabi po mismo ng Bangko Sentral, naaabot tayo hanggang 9%. Ang GDP ay inaasahang bababa ng 4.5% hanggang 5.5% sa taong 2023 dahil sa malungkot at hindi tiyak na world economic outlook. Ibig pong sabihin, ang buong mundo ay nakakaranas po nito. Hindi lang po ang Pilipinas. Kaya dapat medyo pilong tayo doon, hindi tayo out. Kung paano nag-iisip ang buong mundo, kung paano babangon, dapat kasama po tayo doon. Sa usapin na yon, hindi tayo nahuhuli. Mas mababa po ito ng 6.5% na target na itinakda ng kasulukuyang administrasyon para sa 2023. Kasi po ang sinasabi ng ating gobyerno, dapat ay 6.5% ang target natin na GDP. Pero hindi po mangyayari. Hanggang 5.5% lang po tayo. Sa harap ng hamon sa pagtugon sa mga ekonomiya mula COVID-19, kailangan natin humikayat ng mga bagong drivers of growth. Kabilang na ang pagbubukas ng ating ekonomiya sa pandaydigang merkado na hindi iniinda ang mga restriksyon sa konstitusyon. Ang pag-amyenda sa konstitusyon ay para payagan ng mas mataas ang dayuhang pamumuhunan o FDI o kapital sa iba't ibang economic activities, merong itinakdang limitasyon ang ating saligang batas. Ang pag-amyenda ay kinakailangan upang mahikayat ang mas maraming pamumuhunan ng dayuhan mula sa ibang bansa sa ating bansa. Meron po tayong kakulangan sa kapital sa ating ekonomiya at ang ating gobyerno po ay lugmok sa utang. Yan po ay hindi naman yan kaila sa inyo. Itong huli, 2 trilyon po ang ating inutang. Ano ang mangyayari pagkatapos po nating amendahan? Halimbawa, na-amendahan po ang ating saligang batas. Nais ko pong linawin na ang ating panukala para amendahan ng saligang batas ay upang bigyan lamang ng kakayahan o flexibility ang ating Kongreso. Gayon din ng ating gobyerno upang mas epektibong makatugon sa mabigat na problema ng ating bansa. Para walang duda sa lahat, hindi po ibig sabihin na pagkapasa ng panukalang amyenda ay basta-basta na lamang magsisipasok ang kung sino-sinong dayuhan. Hindi po natin nahayaan yon, mga mahal kong kababayan. Meron pang nagsasabi dyan na yan, si Senator Robin Padilla, nag-traitor na sa bayan kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Hinayupak naman. Ay, pakitanggal po yun. Sorry. Alam nyo, panahon pa po, maiksi lang po itong kwento nito, mga kababayan ko. Ang katulad po ng sinabi ko kanina, lahat po ng kapitbahay natin dito sa Asia, pinuksan na po nila ang kanilang foreign direct investment. Pati po yung mga komunista, binuksan na po nila ang kanilang foreign direct investment. Ang China, ang Vietnam, binuksan na po nila. Ang Singapore, tingnan niyo po, bakit ba ang Singapore, siya ang pinakamatibay dito sa Asia dahil po sa foreign direct investment. Hindi po ibig sabihin na kapag binuksan natin ang bansa natin sa foreign direct investment, pinagkalulunan natin, nag-traitor na tayo sa bayan. Hindi po. Kaya po yung ating panukala, sinasabi natin, unless otherwise provided by law. Ibig pong sabihin, mga mahal kong kababayan, maipasaman po na baguhin natin o amendahan natin ang saligang batas, yung mga mambabatas pa rin po. Ito pa rin po, pakinggan po ninyo. Ang inyong mambabatas, sisiguraduhin po namin na may sapat na safeguards ang mga batas upang proteksyonan ang kabuhayan at interes ng taong